1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa ating lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Marami tayong chika ngayong araw na to talaga na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre bago ako tsumika, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa suporta na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na Mama Sam dyan na talagang laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, eto na, para sa una natin chika, nako, mainit na pinag-uusapan, ang magiging laban natin sa Miss Eco International. Sabing ganon, nako, makuha daw kaya ni Gabi ang corona ng Miss Eco International ngayong taon na to dahil ang kanyang laban ay magaganap na next month sa Egypt. To be honest ako nakikita ko kay Gabi, isang palaban na candidates. Nasa kanya ang katangian ng isang beauty queen na alam mo yon, beauty with the purpose. And then, sabi ko nga si Gabi, sana nilaban natin ng Miss World no? At in fairness kay Gabi, ginagawa niya talaga yung kanyang project. Ginagawa niya yung dapat niyang gawing advocacy bilang Miss Eco. And then, feeling ko, pagdating sa Miss Eco International, ay nako, kakabog talaga ang Gabi. Walang duda. Sabi ko nga, nako, kung hindi to first runner-up title tayo, sana eto na, basagin ni Gabi yung, di ba may sumpa dito na hindi sila talaga nagpapanalo ng back-to-back. Pero kung nagawa natin sa Miss Grand at sa ibang pageant, parang feeling ko kaya din natin gawin dito sa Miss Eco. Kaya naniniwala ako si Gabi, magpe-penetrate yan ng bonggang-bongga sa kompetisyon ng Miss Eco International. And looking forward ako, deserve ni Doktora ang corona sa international stage. Dahil kung pinakita ni Alexi na deserve niya, deserve din ni Doktora talaga. Kaya laban yan. Naniniwala ako na kaya ni Gabi na maiuwi ang corona ng Miss Eco International this year. At yan yung abangan natin. No? So, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, nako, pinag-uusapan, sabing ganon, ang Mexico may pambato na sa Miss Universe. Sabing ganun, mukha daw magba-back-to-back ang Mexico ngayong taon na to sa Miss Universe. Eh di sila na lang lahat. O, kanila na. Wag na silang mahiya. May hihiya pa ba sila? Charot. Ako para sa akin, let's see kung ano yung ibubuga ng pambato nila. Bakit hindi? Kung kaya naman nila manalo, mas maganda yung nakikita ko ng bagong Miss Mexico ngayon kesa doon sa nakaraan. Charot. Sabi ko, kung lumaban siya last year tapos siya ang nanalo, hindi ako magdi-disagree. Pero kung magba-back-to-back sila ngayon, parang feeling ko, disagree ako dyan. Parang ibigay nyo naman sa iba. Kawawa naman yung iba. Gusto din manalo. Hindi puro Mexico, Thailand. Eh di wag nang mag-Miss Universe. Di ba?
Nakakaloka. So, ayun nga. So, depende sa magiging laro ng mga candidates. Pero sana naman wag laruin ng may-ari ang Miss Universe. Sana naman matuto naman sila maging fair. Kasi nakakawalang gana na. Oho. So, konting-konti na lang mawawala na tayo ng gana sa Miss Universe. So, doon na lang tayo si Miss Iko, no? Charot. Hindi. Depende. Depende sa magiging laban. Depende sa sitwasyon. Ngayong taon na to talaga looking forward ako na sana yung mananalong Miss Universe pasok sa panlasa ng lahat. Hindi sa panlasa lang ng organization ng Miss Universe. So, I hope. Para hindi na tayo madismaya. Kasi yung kay Shines, parang naiintindihan ko pa. Tapos yung kay Victoria, sobrang okay, na-convince naman ako. Tapos etong kay parang hindi na ako makapaniwala. At hanggang ngayon, tingnan ninyo, binabatikos pa rin si Fatima, hindi na nawala-wala. Yung kay Victoria, parang natanggap kasi sobrang ganda naman ni Victoria, very Miss Universe naman, at minahal talaga ng mga Pinoy. Pero ito kasi si Fatima, parang hirap tanggapin, tapos naghihinarte pa, tapos lagi pang may eksena, lagi pang may ganap. So, paano matutuwa sa kanya, di ba? So, yun. So, pinipilit niya kasi. Charot. Anyway, good luck na lang. So, yun. I wish na sana sa susunod na Miss Universe ay ma-prove sa atin ng organization na dapat tayo. Charot! Ganon! At para naman sa sumunod na chika, kaabang-abang, ngayong taon na to ang magiging laban ni Katrina at ni Katrina. Dalawang Katrina ang magkukumpit sa international. Si Katrina Johnson para sa Miss International at si Katrina Ligado naman para sa supranational. So, eto na to. Ilang buwan na lang ang hihintayin natin at finally, sasabak na sila sa laban nila sa international stage. So, syempre, I'm so excited at looking forward kung ano ang magiging eksena ng dalawang Katrina na to. Sila talaga yung masasabi ko na kaabang-abang. Abangan mo talaga. Kasi parang feeling ko si Katrina Johnson, oh my gosh, ngayon pa lang nakikita ko na yung glow niya, nakikita ko na parang kaya talaga ni Katrina Johnson na makipagsabayan. In fairness sa kanya, aminin ninyo, talagang iba na yung glow niya at malakas yung kutob ko na tayo ang magmi-Miss International. Charot, kutob lang naman. So, parang feeling ko nandoon tayo sa momento na ay kaya netong manalo. So, let's see. And then dito naman si Katrina Ligado, isa din to sa mga nakikita ko na pwede din talaga manalo ng title ngayong taon na to. Pero nandoon ako sa part na parang ano ba ipapakita ni Katrina Ligado? Paano niya ba to pinaghandaan? So, to be honest, si Katrina Ligado, pag tinignan mo, ay siya yung susunod na Miss Supranational. Pero, syempre, meron ka rin kaba kasi parang ang iisipin mo, naghanda ba si girl? Yon, ganon. And I hope na sana talaga naghanda siya para, alam mo yun, maging masaya ang laban natin. Diba? So, yun, looking forward din ako sa kanya kung ano ang magiging eksena, ganap, at pasabog niya. So, let's see. Diba? Yun yung abangan natin. And then, of course, good luck sa ating pambato sa international stage. Yan. Magiging malakas yung laban ba ng Pilipinas ngayong taon na to? To be honest, nakikita ko, nung last year, talagang ang lakas ng Pilipinas. Sobrang top 5 title, ganon ang naging eksena natin . So this year, parang feeling ko kaya rin natin tapatan yung pambato natin last year na nag-penetrate ng todo-todo. So parang feeling ko magpe-penetrate din sila ng todo-todo ngayong taon na to. Diba? So exciting. Ito ang sumunod na chika. Ewan ko kung may excite kayo. Pambato natin sa Mr. Pilipinas Worldwide. Isa sa mga pinakamalakas ay si John Bonifacio. Mama, tingin mo, siya kaya ang mag-uuwi ng Mr. International or Supranational? To be honest, ang nakikita ko dito kay John Bonifacio Siyempre gusto ko yung personality niya, gusto ko yung height, gusto ko yung pagkalalaki niya, Pinoy na Pinoy. So, parang feeling ko Mr. International. Pero sa Mr. International, to be honest, pag siya yung pinadala natin, hindi ko mapapromise sa inyo na mananalo tayo ng back-to-back doon. Siguro, swerte na pag pumasok tayo sa semifinals. Pero kasi yung kagwapuhan niya,
hindi kasing gwapo ni Kurt. At ang hinahanap sa Mr. International talaga, yung ano mo yun, yung may gwapo. I hope so na manalo siya. Kung hindi man Supra, Mr. International, or Mr. Global, pwede naman sa kanya. And then, sana meron tayong candidates na maipadala na, alam mo yon na iba yung dating. Ganon! So, good luck kay John Bonifacio. So, parang feeling ko mag-Mr. International to. Ganon. So, yun yung nararamdaman ko sa kanya. Or Mr. Cosmopolitan, pwede din. Diba? So, yun, good luck and let's see. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Sabing ganon, pambato ng Miss Universe Philippines Mountain Province. Anong chika mo dito, Mama Sam? To be honest, maganda naman siya. Oho. At napapansin siya ng organization, di ba? So, nakikita naman natin na yung mga sponsor natutuwa sa kanya kasi yung beauty nandoon. At totoo naman, nandoon yung beauty niya. At naniniwala ako na kaya niyang sumabay, kaya niyang kumabog. At hindi ako masusurprise kung halimbawa bigla siya ang kinoronahan Miss Universe Philippines. Kasi nakikitaan naman din talaga ng potential. At nakikitaan din naman talaga ng ganda. At I'm so excited, di ba? Kung ano ang magiging ganap at kung ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Universe Philippines at ano nga ba ang mararating niya. So, nandoon ako na parang, sige nga, tingnan nga natin kung kakabog ang pambato ng Mountain Province. So, isa siya sa mga tinitignan ko ngayon. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, bukod doon kay Mountain Province, isa din sa mga nakikitang lumalakas ang laban ay si Pampanga. Alam niyo, sa totoo lang, si Pampanga, meron siyang hawig na artista na pag tinitingnan ko, kung hindi ako nagkakamali, parang si Kay Brosas, no? Oy, in fairness, maganda si Kay Brosas. Para siyang kabataan ng Kay Brosas. Minsan nga ang nakikita ko sa kanya, para siyang si Kuragan Karage. Yung kapatiran natin vlogger. Oo, oy, maganda si Kuragan, in fairness. Yung mga tipong ganong beauty. So, doon ko siya mahihahan tulad. In fairness naman, kay Pampanga, mas nakikita ko na mas lumalakas yung laban niya, mas nagle-level up siya, mas nakikita ko yung potential na, ay, itong babaeng to, sigurado ako dito, mag-uuwi ng corona to. Kasi maganda yung ipinapakita niyang laro. Sa totoo lang, mas kumpante ako sa kanya ngayon na mas nakikita ko na parang, okay. So, mukhang mag-uuwi to talaga ng corona. So, hindi rin ako magugulat kung siya ang mananalong Miss Universe Philippines kasi hindi naman kagulat-gulat. May binubuga talaga yung laban ng bata at nakikita natin na nag-execute talaga ng bonggang-bongga sa competition na to. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang next pa na magiging eksena nila. So, kung ito bang pasabog nila ay hanggang dulo. Diba? So, doon ako naglo-looking forward. At masaya ako sa nakikita ko sa kanya. I'm so excited for her. So, gusto ko makita yung resulta ng ginagawa nila. Kung siya ba ay panalo o siya ba ang makakakuha ng corona ng supranational or pupunta siya sa binibining Pilipinas. So, yon. Ayun yung mga inaabangan ko sa kanya. Inaabangan ko sa kanya kung siya ba ang magta-title ng Miss Universe Philippines or siya ba ang magiging Miss Supranational natin or magiging Miss Cosmo or katulad ni Jarina na pupunta ng binibining Pilipinas. Kasi di ba sinasabi ko, kung magbibinibining Pilipinas yung batang to, winner yan doon, promise. Pero kasi nandito na siya sa Miss Universe Philippines, tingnan muna natin kung ano ang magiging resulta ng kanyang laban dito. And I wish sa Team Pampanga at naniniwala akong kaya ninyo yan. Diba? So yun, potential kasi at pwedeng-pwede naman. And then, para naman sa sumunod natin, chika. Sabing ganon, ito, from Universe to Grand. Hindi naman Miss Grand eh. So, Grand, MGI All-Stars. Sige na nga. Gasini Ganados at Tetsan Adelson. Na-remember ko to si Tetsan ng Myanmar. So, yon. Oo nga, pareha silang Miss Universe at ngayon nandito nga sila. So, syempre, excited ako para sa kanila. But, syempre, mas nakikita ko pa rin na iba ang magiging laban ni Miss Gasini Ganados dyan. At
mas excited ako kay Gasini sa lahat ng candidates dito. Looking forward ako para kasing malaking hamon to para kay Gasini at malaking hamon din sa Pilipinas na maipanalo at nagpadala nga ba talaga tayo ng malakas na kandidata? Oo naman, oo, di ba? Kaya nga excited ang lahat eh. At naniniwala ako, yes, kayang-kaya to ng pambato natin dito sa MGI All-Stars. So, good luck! So, dalawang ang pambato ng Thailand, 4 sa Philippines. So, mag-abang pa tayo ng mga iba pang candidates, no? So, parang feeling ko, pag sali ni Gasini, mas umingay ang MGI All-Stars, eh. Mas na-excite ang mga Pinoy. At syempre, malapit na. At malay natin, madagdagan pa to ng isa pa, di ba? So, yon. So, laban Philippines. Pero, eto, ang mas kakabog. Pambato ng Baguio sa Miss Universe Philippines. Mama Sam, nakikita mo ba na mananalo siyempre si Roxy? Oo naman! So wala akong duda pagdating kay Roxy. Naniniwala ako na kaya ni Roxy na makipagsabayan, kaya ni Roxy na manalo, kaya ni Roxy mag-uwi ng corona. Yes! Don't underestimate yung kakayahan ni Roxy kasi si Roxy kasi talagang magaling yan. So, trusted yan. At feeling ko, winner yan. So, yun. So, doon ako excited kay Roxy kung paano nga ba siya magpe-penetrate ng bonggang-bongga hanggang sa dulo. And then, looking forward ako sa pasabog na gagawin ni Roxy. Si Roxy kasi, pwede mo siyang gawin Miss Cosmo. Pwede mo siyang gawing Miss Eco, pwede mo siyang gawing Miss Universe, pwede mo siyang gawing Miss Supra, yung mga tipong ganon. Lahat ng pageant pwede siya. Walang pinipili. Yung beauty niya at yung galing niya. So kapag dinala mo to sa pageant na ganito, alam mong mananalo siya. Alam mong magpe-penetrate siya. Alam mong winner siya. So yon. Kaya I'm so excited kung ano ang laro na ipapakita dito ni Roxy. At ngayon pa lang, nakikita ko talaga na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin si Roxy sa laban niya dito. At iba ang game ni Roxy. Kaya nga sabi ko nga, wag mo i-underestimate yung kakayahan ni Roxy kasi baka maloka ka ng bonggang-bongga at ikagulat mo yan. Diba? So, yon. And good luck kay Roxy. Para sa akin, si Roxy pa rin ang nakikita kong malakas na pambato natin dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Isa siya sa mga pwedeng mag-uwi ng corona maliban kay Bea. Yes, Bea is there, but let's see kung ano ang magiging game ng mga candidates dito. Basta ang alam ko, may ibubuga sila sa dulo ng kompetisyon. At nakikitaan ko ng potential ang mga front runner na pwedeng mag-uwi ng corona at pwede din naman ang mga baguhan. So, yan! Kaya, let's see kung ano ang magiging eksena at pasabog ng mga candidates natin. So, laban yan, Philippines. Kaya natin yan. So, yan. So, looking forward talaga ako. At I'm so excited kung ano nga ba ang magiging laro ng mga pambato natin dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Kayo ba? Excited ba kayo? So, please comment below kung ano nga ba ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.